Naka-record 'to? May nag-record ba? Puwede ba akong magsalita ng mga ano, ng usual, charis. Puwede ko bang gawing masaya yung usapan? Ah, 'Wag na sir, sige na, behave tayo ngayon sir. 'Di mo ba alam, gusto ko maging endocrinologist. Okey. So, medyo madali na dun, ah, and medyo patapos na din. So, start na tayo with your hypothyroidism. Reverse lang natin mostly yung ano, yung, ire-reverse lang natin yung logic. So ano yung mababa natin? T3 and T4. Mas common siya compared to hyper. Now, ah, simple lang naman na by definition, you don't have enough thyroid hormones or you are not responding to your thyroid hormones. Ayun lang. You don't have enough or you're not responding. Board exam question. Most common cause of primary hypo, Hashimoto's thyroiditis. Okay? So, Graves is hyper, Hashimoto is hypo. Ayan. Now, we're also going to talk about some form of some other causes ng hypo. Ayan. So, mamaya ha, pag-isa-isahin natin siya. Na so these are your endogenous yon. So Hashimoto is your endogenous hypothyroidism. With regards to your exogenous hypothyroidism naman, so it is often iatrogenic daw, meaning to say it is the physician's fault. So ano daw yung example, sir? So too much radiation therapy can cause radiation-induced hypothyroidism. So mga anti-thyroid drugs that can cause drug-induced hypothyroidism. The best na example daw doon is amiodarone. Nakikisuyo ako ha, board exam question. What drug is associated with drug-induced hypo? Amiodarone. Palagi na lang yan nababanggit, guys. So, that tells a lot about yung mga ano na yan. Now, most common cause na hypothyroidism worldwide, at baka malito kayo ha, kapag most common cause ng primary hypothyroidism tapos endogenous Hashimoto's. Okay? Tapos kapag naman most common cause ng primary hypo pa din pero exogenous iodine deficiency. Sana nakuha niyo yung idea, no? So ayan. Na with the laboratory findings, ito yung pinakamahalaga diyan, yung TSH. Bakit? So pag-isahin natin yung story kapag halimbawa may iodine deficiency ka, wala kang T3 and T4, 'di ba? So sino yung makaka-sense nun? Si pituitary gland. Anong gagawin ni pituitary gland? Magpapalabas ng nagwawalang TSH. So simple lang naman 'yan, papasahin natin yung usapan. So kapagka gano'n ang nangyayari, so lalagay natin given is you don't have enough elemental iodine. So kung wala kang elemental iodine, so ito yung thyroid mo, wala kang T3 and T4. So ang gagawin ni metaphorical ball sack, also known as pituitary gland, magsi-secrete lang siya palagi ng TSH. Ngayon anong mangyayari, si TSH nagwo-work siya kay thyroid gland, wala kang T3 and T4 pero nagkakaroon ng hyperplasia, tama ba? Tama ba? Ganun yun? Ulit nga sir, wala kang iodine, so wala kang T3 and T4, so anong gagawin ni metaphorical ball sack? Magpapalabas ng TSH, 'di ba? So si TSH ang gagawin niya, palalakihin niya lang ng palalakihin si thyroid kasi yun yung another effect niya, 'di ba? Palaki ng palaki, pero wala ka pa ring T3 and
FT4, okey pa? Kaya dati nung uso pa yung iodine deficiency, makakasakay mo sa jeep yung mga taong may goiter na as in ang lalaki ng leeg nila, ayun. So, ayan, so ayan, now meron akong, mga points na i-ha-highlight lang 'no. So, ano-ano muna yung mga consistent kapagka hypothyroid ka. Decreased FT4 and total T4. It makes sense kasi nga yun yung principal hormone natin, 'di ba? Kung kulang ka sa thyroid hormones, so definitely magre-reflect yun sa total T4. Analysis of T3 is generally not considered useful. Ayan, so nakikisuyo ako ha, kapag hypo, hindi daw useful ang measurement ng T3. Bakit? 'Pag mineasure mo kapag kulang ka sa thyroid hormones, dapat i-measure mo, kahit i-measure mo kung saan nanggaling yung T3, okey na, tama ba? Ako niya idea, ulit, 'pag kulang ka sa thyroid hormones, all you have to do is to measure kung ano yung principal. Kasi kung saan nanggaling yung principal, dun nanggaling yung T3, 'di ba? So kung kulang ka sa hormones, okey na i-measure mo na lang yung T4, hindi na necessarily useful yung measurement ng T3, okey? So, that tells a lot. So ano-ano pa, so nakalagay diyan dahil your T3 niyo daw for say, within the same context is it remains within normal limits all throughout the disease course. So in short, hindi nagre-reflect yung deficiency sa T3. Saan siya nagre-reflect? Doon sa mas madami, which is yung T4. Okay? Now, ah, yung replacement therapy, pakibasa niyo na lang 'no, kasi, yun nga, medtech tayo, hindi naman tayo doktor. Though if you want to monitor the response, or sorry, if kung kulang ka sa hormones, hormone replacement, 'di ba? Tapos, pasuyo, saan unang magre-reflect kung nare-replenish na ba yung nawawalang hormones, sa T3, T4 or sa TSH? Thumbs up kung TSH, thumbs down kung T3 or T4. So ulit, 'di ba, nawawalan ka ng T4 or T3, 'di ba? So ang ginawa, pinalitan, tama ba? Pinalitan? Tapos ang tanong ni sir, saan magre-reflect kung okey na ba yung pinalit? Dun ba sa measurement nung pinalitan or measurement sa nakaka-sense kung napalitan na ba? Dun sa nakaka-sense, which is your TSH, 'di ba? Kumbaga unang malalaman ni pituitary na, "Oh, okey na yung nilagay mo." Ibig sabihin ba nun guys, kapag successful ang therapy, mas bababa yung TSH or mas tataas? Thumbs down kung mas tataas, thumbs up kung mas bababa. Oh, 'di ba? O sige, dito tayo sa dramatic representation natin 'no. So halimbawa daw ang nangyayari, mababa yung T3 and T4 mo, nung nag-add ka ng T3 tsaka T4, ano daw yung value ng TSH? Kung okey na, kung tumaas na yung T3 and T4, dapat bumaba na si TSH, tama? Kasi napalitan eh. Nakuha niyo yung logic guys? Oo nga 'no sir. So so habang pinapalitan ko ng hormones, yung pasyente ko sir na nawawalan ng T3 and T4, imo-monitor ko yung TSH niya sir. Kasi kung wala siyang T3 and T4, mataas yung TSH. Tama? Nakakasabay kayo guys? 'Di ba? Oo, ngayon kung okey na, kung meron na ulit T3 and T4, magno-normalize na sir yung TSH ko. Ayan. Oh, paano kung pinalitan mo yung T3 and T4 pero mataas pa din ang TSH? Ano ibig sabihin? Gumaling o hindi pa gumagaling? Hindi pa gumagaling. Okay, so ayun nga, yun lang ibig sabihin ng paragraph na yan.
Uy sir, nase-sense ko puwede na ako maging, endocrinologist pero kaya ko lang palitan yung T3 and T4. At least may kaya kang gawin, 'di ba? Na okey na 'yan, sige. So, ah, I think nakukuha niyo na siya. Dun na tayo sa Hashimoto's, ayan, Hashimoto's. Also known as chronic autoimmune thyroiditis, also known as chronic autoimmune thyroiditis. Most common cause ng hypothyroidism sa iodine sufficient country, meaning to say sa mga country na adequate naman yung nare-receive nilang iodine, kapag nagkaroon ka pa din ng hypothyroidism, alam mo na, hindi 'pag lumaki pa din yung goiter yung thyroid mo, alam mo na, hindi yun iodine deficiency, baka may Hashimoto's ka. Sana nakuha niyo yung line of reasoning natin na, ayan, pumapapa ka na ng iodized salt tapos nagka-goiter ka pa din. So, that tells a lot, ayan. Ah, I would like to point out, so nakalagay dito most common endocrine disorder, dati yun, dati yun. Ngayon ang most common endocrine disorder ay, wild guess, sa tingin niyo ano yung pinaka-common na endocrine disorder ngayon guys? Most ano din, most common cause of blindness din ngayon. Clue, polydipsia, polyuria, polyphagia. Polydipsia, polyuria, polyphagia. Ano yun? 3-piece ng ano yun, 3-piece ng diabetes. Okey, so bago nagkaroon ng diabetes as the most common endocrine disorder worldwide, Hashimoto's muna. Okey? Now, ganito yung take natin 'no. So paano ba nangyayari sir kapag may Hashimoto's? Meron tayong autoimmune destruction ng thyroid gland, simple lang, autoimmune destruction ng thyroid gland. Yun yung pinagkaiba niya sa Graves, ha, pareho silang autoimmune. Sa Graves, ini-stimulate yung receptor. Eto, sinisira mismo ang thyroid follicles. Okay? Now, meron ding ibang autoantibodies na present. Example ay TPO, pero ang pinaka tinitingnan natin dito is ayun nga, anti-thyroid follicle themselves. Okay, yung sumisira mismo sa thyroid gland. Ano ngayon sir, kung meron akong ganyan, ang take, kung hangga't hindi mo nare-resolve yung antibody na yun, unti-unting nasisira or unti-unti ka nauubusan ng thyroid follicles hanggang sa magkaroon ka ng permanent hypothyroidism. So napakasimple lang nung line of reasoning natin, ha. Now, dun tayo sa laboratory findings. Now, for your laboratory findings, 'pag gets niyo na 'to, magiging okey na lahat ng usapan. So, hmm, ang mahirap sa Hashimoto's dahil progressive siya, unti-unti ka ngang nasisiraan ng mga functional thyroid tissues, meron siyang stages, okey? Meron siyang stages. Anong stages yon sir? Subclinical, ayan, subclinical. So, I think, nakukuha niyo na, ibig sabihin na subclinical tapos, eto ay chronic na, eto yung chronic at hindi ko, nalimutan ko na kung anong tawag dun sa in between subclinical and chronic, pero hindi na mahalaga yun. Kukunin lang natin 'to subclinical kasi ayan ma-a-apply niyo na sa totoong buhay kung ano ibig sabihin ng subclinical, okey? So, alamin muna natin kung ano yung mga test na, nagkakaroon ng changes as your Hashimoto's is progressing. Total T3 and, FT3 may be decreased or remains normal. Now, ang pinaka-sensitive pa din natin ay, yung TSH 'no, yung TSH. So, bibigyan natin ng buhay yung TSH. Sabi ko kanina, kapag sinabi nating subclinical, wala ka pang you may or may not have overt manifestation, okey? Tapos you, you can or you can neither, you can or you can't when it comes to the
ah, laboratory profile. Kumbaga ang hirap masabi kung, ah, kung subclinical ka ba kasi yung mga results puwedeng, hindi pa siya tumataas or hindi pa siya bumababa. So, paano yun, sir? So, magre-rely ka sa value ng TSH kasi nga normal pa din yung T3 and T4 pero yung pituitary gland nase-sense na niya na papunta ka na dun, okey? So, sa subclinical, yung pinakamahalagang test ay yung value ng TSH, bababa na siya kahit wala pang symptoms at kahit normal pa si T3 and T4. Para bigyan ng kulay, ang ibig sabihin ko dito, tama ba ako nagkakaroon ng symptoms kapag sobrang taas ng T3 and T4 or sobrang baba? Kasi yun naman yung magbibigay ng effects, yung T3 tsaka T4. Yes or no? Yes, 'di ba? So, para ma-appreciate niyo kung ano ibig sabihin ng subclinical, may normal pang result, pero ine-expect mo na meron ng sakit, okey? So, sa subclinical, yung T3 and T4 normal pa, pero yung TSH mataas. What does it mean? It means that is the subclinical stage of your Hashimoto's. Okay? Confete nga kung na-gets mo yon. Like, ang hirap niya kasi paulit-ulitin, umay na siya. Okay? So, ayan. Now, all throughout the disease course, of course, edi bababa na si FT4 saka si T3. Ay, bababa muna si T4 bago bumaba si T3, tapos kapagka chronic na, pareho na silang bababa. Okey, so ganun lang. In short, unang tataas si TSH, si T4 and T3 ay normal pa, habang nagpo-progress unang babagsak si FT4, okey, susunod si T3. Kapag chronic na, pareho na silang bababa. Okey, so ganun lang naman. Now, when it comes to the autoantibodies present, madami po, madami po. So, ah, nakikita niyo naman diyan anti-TPO tapos anti-thyroglobulin, present sa mga individuals niyo. Imagine sa 90% ng mga may Hashimoto's meron silang anti-TPO. So, napakataas nun, 'di ba? Although, hindi naman na necessarily na dapat pa tayo mag-perform ng serial measurements for, all of these things. Ayun lang. It is important to note lang na in cases of hyper and hypo, makakakita kayo ng autoantibodies. Okay? So, wag kayong mag-alala sa board exam, tatanong lang sa inyo diyan and sa lahat ng exam na na-encounter ko, autoimmune destruction of thyroid gland. Hashimoto's. Ay saan ka magkakamali siyempre 'pag sinagot mo Graves kasi parang ang hirap nilang i-discriminate in between the 2. Thumbs up kung okey ka pa, thumbs up kung okey ka pa, thumbs up kung okey ka pa, madali lang naman na. Now susunod is iodine deficiency, although hindi ko na-i-explain kasi palagi na natin siyang, pinag-uusapan. From first meeting pa lang napag-usapan na natin 'to. Pero i-associate ko lang siya dun sa diniscuss natin from our previous, lecture now, which is yung Wolff-Chaikoff effect. Ano nga ulit yan, sir? Yan yung automatic na process na if you don't have enough iodine, sorry, if you have excess iodine, kusang mag-i-stop yung, organification or yung joining ng thyroglobulin tsaka iodine. Okay? Ngayon ang given natin ay you don't have enough iodine naman. So, ano mangyayari? So, kusa namang ayun nga, you don't have enough iodine. So, anong nangyayari? Ah, gusto ko i-point out, ano naman ang effect nun kapagka you don't have enough iodine? Anong effect niya sa Wolff-Chaikoff effect? Ayan. So, kapag, ah, you also don't have enough iodine, nasu-suppress din ang thyroid hormone synthesis. Okay?
Come again, sir. So, the Wolff-Chaikoff effect, MM root, thunder lightning. Ay, sorry. If you don't have enough iodine, if you don't have enough iodine, na enhance ang Wolff-Chaikoff. Sorry, kapag if you don't have enough iodine, na-e-enhance ang Wolff-Chaikoff. Okay. Ang common sense na yun, ayaw ko na siya i-explain. Okay. Guys, yung with the laboratory findings of your iodine deficiency, again, titingnan natin kung nasaang stage na kayo ng iodine deficiency, no? Now, simple lang naman, ang indicator pa din natin dito ay TSH, na it follows the same story, iodine, kailangan mo para magkaroon ka ng T3 or T4. So hangga't hindi nare-replenish yung iodine, ano ang value ng TSH natin? Mataas. Okay? So yun lang yung ibig sabihin ng mga following na paragraphs. Now, magpo-focus tayo dito sa non-thyroidal illness kasi tinatanong din siya sa board exam. So, pasuyo po for your non-thyroidal illness. Nasabi ko na sa inyo kanina kung anong ibig sabihin nito. As yung mga other names pala, sorry. Sick, euthyroid sick. Kaya pagbalik ta rin naman yung sick, tsaka yung word na euthyroid, isa lang ang ibig sabihin nun, non-thyroidal illness. Okay? So, paano ba nangyari yun, sir? In short, ganito yung take natin, ha? Kaya siya tinawag na non-thyroidal, merong abnormalities sa T3 and T4 pero wala namang sakit ang thyroid. Okay? Come again, sir. Kaya siya tinawag na non-thyroidal illness kasi there are abnormalities with your uh, thyroid hormones pero not necessarily there is something wrong with your uh, uh, thyroid gland. Okay? It is due to that reason, so nakalagay dyan, it is widely accepted that thyroid function should not be assessed in severely ill patients. Bakit? Kapag daw chronic ang illness mo, na hindi thyroid ha, bakit daw it would be very hard na mag-interpret ng thyroid function test? Kasi nga yung mga chronic illness, meron siyang effect sa thyroid hormones. Okay? Thumbs up nga kung nagigets nyo yun, people. O halimbawa daw, you're suffering from trauma or malignancy or inflammatory diseases. Pwede daw siya magka-effect sa thyroid hormones. Okay? So, ano daw yung explanation nun? Simple lang naman. Hindi pa siya gaanong na-explain. Pero ang take natin is, kapag chronically ill ka daw, mas prefer ng body mo ang mas mababang metabolism. Na-explain ko na ata yan last week. Tama ba? For example, sobrang lala na ng sakit mo. Parang ang hirap naman para sa katawan mo na magpabilis pa ng metabolism. Tama ba? Tama? So, additional burden pa yon. So ngayon, ang nangyayari, para mag-compensate ang body mo, pabababain ang metabolism. May effect kaya yun sa thyroid hormones? Definitely yes. Diba? So, bakit daw ginagawa ng body mo yon? Para pababain yung overall energy expenditure. Ayan. And so on and so forth. Ngayon, na din kung bakit kapag non-thyroidal illness, ang mataas ay reverse T3. Diba? Kasi ang ginagawa ng body mo, yung T4 na dapat magiging FT3, pinaprioritize niya para maging reverse T3. 'Di ba? Kasi ito yung magpapataas ng metabolism mo, tama ba? So kung ito ay magiging ito, yung metabolism mo mas mabagal, which is preferred kung chronically ill ka.
capture 'yan. Sinabi ko na sa inyo kanina 'di ba, marker ng non-thyroidal illness, reverse T3. Confetti nga kung na-inculcate mo na 'yun sa utak mo, wow, na-inculcate. Ayan, ayan. Oh, wow, sir parang eto yung pinakamadali nating lesson 'no, oo, eto talaga yung pinakamadali nating lesson. So, babawi ka na sa exam ha, nag-e-expect ako na panalo ka na sa exam 'no, sa thyroid. Okey. So, laboratory result ng non-thyroidal illness. So, first of all is hindi tayo puwedeng mag-base ng diagnosis based on TSH only 'no. So, ano pa yung mga nangyayari kapag, meron tayong non-thyroidal illness, mababa T3, mababa ang FT4, so mababa ang T4, tapos ang T3 niyo may be low normal or, low normal, ayan. Pero ang marker natin ay reverse T3, okey? So, nandiyan tayo. Now, ngayon bibigyan pa natin siya ng positive correlation with other analytes. Ano 'yan, sir? So, dito tayo, ayan. So, may mabubuo ng relationship dun sa mga binding ano natin 'no, mga, thyroid binding proteins natin, ayan. So, ganito lang naman kasimple. Guys, kapagka ikaw ay chronically ill, ayan, if you are severely ill, ang body mo is it's also having a hard time synthesizing proteins. Come again, sir. If you are a chronically ill individual, chances are yung body mo will also have a hard time synthesizing protein. Tama ba ako, yung mga proteins na nagdadala ng thyroid hormones niyo, eh, mga specialized na protein, tama? Like yung pre-albumin, nakilala niyo lang siya nung nagsi-C1 na kayo, tama ba? Ngayon pinapakilala ko is si thyroxine binding globulin. So ayan. Eh, anong pakialam ko dun, sir? Ita-take mo siya into consideration. Kasi nga, ang nagdadala ng thyroid hormones niyo, eh, yung mga proteins na 'to. Eh, kung severely ill ka, ano ibig sabihin? Ibig sabihin pala kapag severely ill ka, mababa na yung thyroid hormones mo kasi mababa yung nagdadala ng thyroid hormones mo, yes or no? Yun lang, 'di ba? So, very easy. Sige, do you have questions, guys? Do you have questions? Do you have questions? Wala? Sige. So, ang hindi ko i-di-discuss ay etong thyroid function and pregnancy. Diyos ko, ang dali-dali lang niyan, ha? So, pakibasa niyo na lang 'no. So, ah, sige nga, paki-open nga ng cam. Paki-open po ng cam. Paki-open ng cam. So, for your post-lecture quizzes this coming Thursday, dalawa ha, electrolytes tsaka thyroid. Uy, dalawa. So, ah, multiple choice 'no, same lang sa mga post-lecture natin. Magpapasok lang kayo on time kasi nga time talaga ng mall bio yun. Dapat gagamitin daw ni Doc Merl yung time, eh, nalimutan niya ata na hindi naman siya pumupunta ng SRC 'pag Thursday. So, ako na lang yung gagamit ng time, okey? Ah, yung handout bukas ko pa ibibigay ha, na okey lang ba? Bukas ko muna ibibigay. Ayusin ko pa kasi, eh. Oo, o sige, bye-bye. See you this Thursday.